At kaugnay pa rin po ng umano'y panggigipit ng PNP sa pamilya Revilla, makakausap naman natin ngayon si DILG Secretary Mar Rojas. Magandang umaga po, Secretary Rojas. Magandang umaga sa iyo, Cara. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Okay, sir. Inamin niyo po ba na aprobado po ninyo na magsagawa ng police operation sa bahay ng mga Revilla? Palagay ko, Cara, ito yung sitwasyon dito, no? Tiningnan ko po itong pangyayaring ito sa Cavite, base na rin sa sinabi ni reklamo ni Senador Bong Revilla, no? Masasabi ko lang dito, Cara, na patakaran ng aking pamamahala dito sa DILG na walang sinisino ang taas. No? Dahil dito, kahit na ang aking kaibigan na si Senador Bong Revilla, senador man siya, sikat na artista, o big shot sa Cavite, hindi pwedeng pumaibabaw sa batas. Wala kaming nilalabag na batas. Walang nilabag na batas ang PNP. So ano po yung dahilan? Saksi ang mga, kayo mismo sa media, may mga video clips kayo, saksi ang mga naroon sa pinangyarihan ng eksena na tinutugis ng mga pulis yung mga pinaghihinalaang armadong lalaki. High-powered, long firearms, araw ng eleksyon, walang uniforme, nakasibilyan, at naandun sila. Tumakbo sila, pumasok sila sa loob ng isang compound. Walang nakakaalam kung sino yung may-ari ng compound niya. Certainly not me. Ang punto po, ayon dito sa investigasyon ko, no, tinanong ko ang pulis kung ano yung nangyari, ay sinundan nila, tinutugis nila itong mga suspect. No? Kaya karapatan lang ng mga pulis na sundan ang mga suspect saan man sila magtago. At nagkataon po na nandun sila sa bahay ni Senator Revilla. Well, pumasok sila sa bahay. Di ba, kahit kaninong bahay po yun, kahit bahay ko, kahit bahay mo, di ba? Itong mga armadong lalaki, araw ng eleksyon, mahahabang baril, ang hawak, high-powered, walang uniforme, niha-niho, nakita ng pulis, hindi ba trabaho ng pulis na sundan sila? Araw ng eleksyon ito, ha? Right. At may gun ba? Alam nyo, nagtataka ako kasi maraming ginampanan na papel sa pelikula. Si Senador Revilla, yung mga ginampanan niyang role ay bayani ng batas at naging isa pa siyang mambabatas. Kaya hindi po namin lubos na maisip kung bakit hindi na lang siya pumayag na masundan ang mga suspect na ayon sa mga saksing pulis ay nadoon sa loob ng bahay na nagtago. Now, ito pong issue... Wala po ako sa pinangyarihang eksena, no. Ito po ay SOP o Standard Operating Procedure ng mga pulis pag may tinutugis silang mga suspect. Susundan nila ang mga suspect. Now, hindi naman, by the way, ayon sa ating batas at sa reglamento, kailangan pumayag ang may-ari ng bahay o gusali na makapasok ang pulis. Hindi pumayag si Senador Revilla. Di anong ginawa ng pulis? Sumunod sa patakaran na nag-apply ng search warrant. Hindi ba? Habang nag-a-apply ka ng search warrant, hindi ba babantayan mo yung isa-search mo para hindi mailabas yung isa-search mo sana? Now, ito pong diba? Secretary, ito pong statement ninyo, yung tungkol dun sa search warrant, you are disappointed na hindi ka agad umaksyon yung judge? Totoo po ba ito sa pag-i-issue nga ng search warrant? Well, kataka-taka, no? Dahil kayo mismo sa media, di ba? Di ba na media ito? Di ba yung mga high-powered rifles ito? Hindi ba naging kuno ng mga alagad ng batas ito, NBI kuno, pero talaga nung inimbestigahan na, ay mga civilian agent. Sino ba itong mga civilian agent na ito? Ano ba yung operation nila ng NBI doon? Meron bang operation ng NBI na forma kung bakit naandun sila at naka-civilian sila sa araw ng halalan na may daladalang mga matataas na kalibreng barel? Sino ba itong mga ito? By the way, lahat ito, natuklasan na lang lahat ito sa pag-iimbestiga ng pulis, no? Pero at the moment na nangyari lahat itong mga pangyayaring ito, itong eksenang ito, hindi naman alam nung kahit sino kung sino itong mga taong ito, di ba? So ginawa ng pulis ang kanilang trabaho, sumunod sila sa patakaran, nag-apply sila sa judge. Itong judge, kahit na nga nasa TV na itong mga high-powered rifles na ito, maraming mga saksi, maraming mga nagbibigay ng salaysay na yung mga tao tumakbo doon sa loob ng bahay ay hindi nagbigay ng search warrant. O di nag-MR ang pulis nung tinanggihan ito
di tapos na ang kwento. Wala akong drama ito. Alright. Wala akong, hindi ho eksena sa sine ito. Ito po ay pangkaraniwan na ginagawa ng pulis ang kanilang trabaho nung nakakita sila ng ilang mga lalaki, wala sa uniforme, nakasibilyan, bit, mga high-powered rifles sa araw ng halalan. Okay, Secretary Rojas, sinabi po, nagsambit po kahapon si Senator Bong Revilla na tila obsessed daw po kayo sa harassment, sa panggigipit sa kanyang pamilya. Ano pong reaction niyo dito? May sinabi pa siya na parang martial law daw, Mar Rojas law. Siguro pang sine, baka sa sine, ganun po ito. No? Pero sa aking trabaho po, ginagawa po natin ang ating trabaho at hindi po nangyari itong mga pangyayaring ito sa ibang bahay. Nangyari po ito sa labas ng kanyang bahay. Itong mga suspect na ito ay tumakbo po sa loob ng kanyang bahay at binigyan niya ng proteksyon. Okay. So, di ba? Kung paano naman mangyayari ba ito kung hindi pumasok ang mga suspect, yung tinutugis ng pulis sa loob ng kanyang compound? So what you're saying is whether or not si Senator Bong Revilla ang may-ari ng bahay na yon, the police would have done the same thing. Tama ho yan, Kara, di ba? I mean, to quote Mayor Lim, di ba? The law applies to all or none at all, di ba? Ang punto po dito, ang batas, pantay po ang pagpataw ng batas sa lahat po, di ba? Senador man o hindi, no? Halimbawa, kung ito ba, Kara, tatanungin kita. Halimbawa, kung itong mga suspect na ito ay pumasok sa ibang bahay, hindi bahay ni Senador Revilla, magiging issue ba sa inyo ito? Well, dapat rin po. Dahil hindi nga po. Oh, well, I rest my case, di ba? In other words, sabihin natin na hindi sila pumasok doon sa gate na yan. Halimbawa, pumasok sila sa kabilang gate, sa susunod na gate. Hindi naman magiging issue ito eh. Ang issue dito ay siguro dapat ipaliwanag ng Revilla. Bakit itong mga sibilyan na may hawak ng mga matataas na kalibreng baril ay nagtago doon sa bahay niya? Di ba? Di ba yan ang dapat na katanungan? Hindi po sila pumunta sa bahay ko, hindi po sila pumunta sa kahit ilang kaninong bahay. Doon po sila nagtago at binigyan niya ng proteksyon dahil hindi niya pinayagan ang mga pulis, alagad ng batas, uniformed personnel of the PNP. Nagpadala pa raw ang PNP doon ng mataas na opisyal para makipag-negotiate. Hindi niya sinang-ayunan yung permit o yung pagpapahintulot na tumingin ang PNP at alamin kung sino itong mga taong ito. Now, Kaya di ba kayo mismo sa media, nakita ninyo yung mga sasakyan nitong mga lalaking ito? Doon tinago itong mga baril na ito. Di ba kitang-kita sa media? Kayo mismo, may mga footage kayo niyan. Kayo na magsabi, ginawa ba ng pulis ang tama na nang nakakita silang may mga high-powered firearms, ay tinugis nila at sinundan nila at sinikap nilang alamin po ano ba itong mga ito? Now, Secretary Rojas, meron din po nga ina-accuse yung kampo ni Senator Bong Revilla na yung mga members daw ng Cavite Police ay nanghaharas daw sa kanyang mga supporters even before the elections and during the elections. Iimbestigahan niyo po ba ito? Lahat po ng complaint, imbestigahan natin at kung meron man ay bakit hindi, di ba? Halimbawa, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Hindi ba inireklamo ni Senator Revilla at ng kanyang panig, yung presensya ni General Dumlao doon sa Cavite. Hindi ba ni-relieve si General Dumlao at inilipat ang kanyang tungkulin? Kaya ang problema dito ay baka merong iba dyan na gusto mangibabaw sa batas, na ang batas para sa lahat, pwera lang sa kanila. Batas po ito. Merong unidentified. Sabihin po natin ito, kahit pa dali na lang natin kara ito sa eksena sa kanyang sine. Merong unidentified na mga tao, high-powered firearms, na nakita sa kapanahunan ng mataas na tensyon, araw ng eleksyon. O hindi ba tama na ginawa ang pulis na sundin at tugisin itong mga suspect na ito? Saan ang pagkakamit ng pulis dito? Saan ang harassment dito? Itong mga taong ito, hindi po ito pumasok sa kahit kaninong bahay, kundi doon sa bahay niya. E di siyempre doon pupunta ang pulis. On that note, maraming salamat po, DILG Secretary Mar Rojas. Thank you.